The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus got into a boat, his disciples followed him. Suddenly, a violent storm came up on the sea, so that the boat was being swamped by waves, but he was asleep. They came and woke him, saying, "Lord, save us. We are perishing." He said to them, "Why are you terrified, O you of little faith?" Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was great calm. The men were amazed and said, "What sort of man is this, whom even the winds and the sea obey?" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bishop Rene, Father Augustine, sa inyo pong lahat, magandang umaga. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na tayo ay itinangi ng Diyos. Itinangi ng Diyos. Na kung saan ang pagtatangi ng Diyos ay nag-aanyaya sa atin ng higit na pagmamahal. Hindi ba dapat lamang kung ikaw ay minamahal, sinusuklian mo ang pagmamahal na ito? Pero ang paanyaya ay hindi lang dahil ikaw ay natatakot na baka bawiin ang pagmamahal, kundi meron itong pagtanaw ng utang na loob. Pagtanaw ng utang na loob. Ang unang pagbasa din ay nagpapaalala na ang pagsuway sa isang Diyos na nagmamahal ay may kaakibat na kaparusahan. There's a warning in the first reading that if you fail to obey, then the wrath of God will be on you. Anong klaseng Diyos ito? What kind of God is this? In the Gospel, He is a God who can rebuke the wind and the storm. Ganon siya kamakapangyarihan. Na kung saan, kahit sa kanyang pagkakaidlip, ay hindi niya tayo pinapabayaan. Ano po ba ang hamon? What is the challenge? Saint Mary Goretti, Santa Maria Goretti, ay nagpapaalala ng tatlong bagay. Palagi niya yung sinasabi. Sabi niya, hindi mo masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa? Hindi mo masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit kaysa sa iyong naintindihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit kaysa sa iyong nararamdaman. Bakit po niya sinabi ito? Kasi kadalasan, ang pagkakaintindi lang natin ng pag-ibig ay ibinibigay sa atin kung ano ang ating hinihingi, kung ano ang ating gusto. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay sa atin kung ano ang ating kailangan. Ang tunay na pagmamahal ay yung ibinibigay mo kung ano ang kailangan, hindi lang kung ano ang iyong gusto. Sapagkat hindi naman lahat ng gusto natin, kailangan natin. Hindi lahat ng gusto natin, kailangan natin. Ikalawa,
pinapaalala po ng mahal na patron ay na wag nating kakalimutan ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sapagkat ito ang isa sa pinakamalalim ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. The deepest expression of God's love for each and every one of us is by allowing us to participate in the Eucharist and allowing God that be received. Kung saan, hinahayaan ng Diyos na siya'y ating tanggapin. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil siya ay mabuti. Ang ating paglapit sa Diyos sa banal na Eucharistia ay hindi nagsasabing tayo ay banal, kundi inaanyayahan tayong maging banal. Mabait at mabuti ang Diyos kahit hindi tayo mabuti. Ikatlo, sabi ng patron, sabi niya, ito ang Diyos na kung saan punong-puno ng pag-asa. Kung saan pwede tayong humawak sa kanyang pag-asa sa atin. Kahit wala na tayong pag-asa sa sarili natin, hindi siya nawawala ng pag-asa sa atin. He is a God who hopes. He is a God who waits. He is a God who transforms. Tatlong bagay na marahil ipinapaalala sa atin ng ating patron. Ano po ang tugon? Ang tugon ay, sabi nga sa tema, nawa ay meron tayong pagsunod that we may become obedient to God. In what way? We begin to humble ourselves. Meron lamang tunay na pagsunod kung mayroong tunay na kababaang loob. Sino lang ang pwede sumunod sa Diyos? Yung mga taong merong mababaang loob. Kahit kailan ang mayayabang, hindi mo pwedeng pasunurin. Kasi punong-puno sila ng sarili nila. Mga minamahal na mga kapatid. Ano lang ang ibig kong ipaalala? Hindi ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para tayo ay pasunurin. Ginamit ng Diyos ang kanyang pag-ibig upang tayo ay tumugon ng may pagmamahal. Maraming beses ko na po itong sinasabi na kung saan pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka maglilingkod. Pwede ka magtiis ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Pwede ka magsimba na walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos na hindi ka nagsisimba. Mga minamahal na mga kapatid, ang paanyaya po ng ating patron ay ugatin ang lahat ng bagay, dala ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Again, my brothers and sisters, anumang unos ang pinagdadaanan mo sa buhay, huwag mong kalimutan na ang pagmamahal ng Diyos ay higit sa anumang pagsubok na iyong pinagdadaanan. Anumang unos na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, huwag mong kakalimutan na ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa anumang problemang iyong nararanasan. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos, silayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan,
Kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kung ano man ang iyong mga pagdulog, may pagkaloob nawa sa inyo ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makauunlad ng inyong mga buhay. Sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang ating patron, Santa Maria Goretti, pagpalain nawa kayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.